Patuloy ang pagtulong ng Israel matapos ang lindol sa Colombia. Ngayon ay nagpadala pa sila ng karagdagang 5 toneladang tulong na may kasamang kagamitang medikal, habang isang pinagsamang Israeli na misyon ng pagsagip at makataong tulong ay nasa bansa na ng 1 linggo. Ang 80 kataong misyon, ang kasalukuyang pinakamalaking nasa operasyon sa Colombia, habang nagsusumikap ang bansa na muling bumangon matapos ang pinsala. Ang tulong ng Israel ay isa pang palatandaan ng bagong matibay na ugnayan ng mga bansa, kung saan nagkasundo na rin ang Jerusalem at Bogota sa kapwa pag-aalis ng pangangailangang mag-visa simula Setyembre 1. Para sa karagdagang impormasyon, kasama natin ngayon ang bagong embahador ng Israel sa Colombia, si Vivian Eisen, na sumasama sa atin mula sa Bogota. Embahador Eisen, ikinagagalak naming makasama ka dito sa I-24 News. Maraming salamat. Salamat sa pag-imbita sa akin. Magandang gabi. Sige, magsimula tayo sa mga pagsisikap ng pagtulong. Paano ba kumikilos ang mga pangkat ng Israel at paano makakatulong ng malaki ang bagong padala ng mga medical na supply sa mismong lugar? Kaya ang Israeli na team ay sumusuporta na sa Colombian na team ng 1 linggo na. Halos natapos na nila ang unang bahagi ng pagsagip sa mga biktima. Matatapos ito ngayong araw. At may isa pang bahagi ng trabaho na mas may kinalaman sa mga gusali, sa pag-inspeksyon ng mga gusali. At kung matibay pa ang mga ito at kung pwede nang bumalik ang mga tao para manirahan doon, pati na rin ang mga ospital, paaralan at iba pa. Kaya matatapos ang bahaging ito sa linggo. At sa eroplano na darating para ibalik sila sa Israel, magdadala kami ng panibagong donasyon na 5 tonelad na idadagdag sa donasyong dinala ng eroplano na nagdala ng rescue team dito. At ito ay malamang na madadagdagan pa ng 2 donasyon na gagawin dito sa Bogota gamit ang mga produktong bibilhin ninyo dito mismo sa Bogota, Colombia. Talagang mahalaga ang ginagawa ng mga rescue team na ito. Kumusta naman ang pagtanggap ng Colombia sa team na ito? Kasi nabanggit mo na nakikipagtulungan sila mismo sa mga rescue team ng Colombia. Kaya nagtutulungan talaga sila sa isang napaka-kooperatibong paraan. Maganda ang naging pagtanggap sa kanila. May dala silang mga teknolohiya at kaalaman na wala dito sa Colombia. At ang trabaho isinagawa ay talagang napakahalaga para sa mga tao ng Colombia. Nailigtas nila ang maraming biktima. At mayroon silang espesyal na teknolohiya na kinabibilangan ng mga drone na nagpapahintulot sa kanila na mahanap ang mga biktima sa mga gusaling gumuho. Kahanga-hanga na makita ang galing ng mga Israeli na ginagamit sa ibang bahagi ng mundo. Ambassador Eisen, kumusta naman po kayo? Paano po kayo tinanggap ng Colombia? Ibig kong sabihin, ang unang araw ninyo sa embahada ay 2 araw pa lang ang nakalipas. Ano po ang inyong pangunahing prioridad sa bagong tungkulin na ito? Tiyak, medyo magulo dahil sa lahat na nangyayari at dahil na rin abala talagang gobyerno sa pag-aasikaso ng mga terorismo at lindol. Kaya naging medyo magulo talaga. Pero ako ay talagang mainit na tinanggap. Nararamdaman ko ang pagkamagiliw ng mga taga-Colombia. Ramdam ko na talagang inaabangan nila ang pagpapalalim ng ugnayan sa pagitan ng ating mga bansa. At magtutulungan kami para doon. Isang karangalan na narito ako. Napakababait ng mga tao rito at napakamagiliw. Ay, nakakatuwang marinig yan. At kapag pinag-uusapan mo ang ugnayan ng 2 bansang ito, paano makakatulong ang desisyon na alisin ang visa requirements para mapanatili at mapalago pa ang magandang ugnayan, lalo na sa pagitan ng mga mamamayan ng Israel at Colombia? Kaya mula pa sa simula, meron na kaming 3 paksa na gusto naming talakayin agad. Isa sa mga yon ay ang tungkol sa visa na napagkasunduan na namin kahapon na aalisin na simula Disyembre 1. Ang pangalawang paksa na napakahalaga para sa amin ay ang pagtanggal ng pagbabawal sa pag-export ng carbon sa Israel. Iyon ay isang desisyon na ginawa noong nakaraang administrasyon at ngayon ay kinansela na sa 1 linggo ng kasalukuyang pamahalaan. At ang pangatlong bagay na nalagay sa panganib noong nakaraang administrasyon ay ang ating kasunduan sa kalakalan na nilagdaan noong 2013. Ipinatupad noong 2020. Ngunit sa pagpasok ng bagong pamahalaan, nagkaroon ng tunay na panganib na ito ay makansela. Ang dating Pangulo, idineklara na kanyang kakansilahin ang kasunduan sa kalakalan. Pero sa huli, dapat sana, dahil sa mga panloob na regulasyon, dapat sana ay magkaroon ng botohan sa Kongreso na hindi naman nangyari.
Kaya ang kasunduan sa kalakalan ay nananatiling umiiral. At ngayon, kailangan nating magkaroon ng mga pag-uusap sa pagitan ng mga institusyon at ng mga gobyerno upang mapagdesisyunan kung anong mga produkto ang magiging bahagi ng kasunduang ito sa kalakalan upang isaayos ang mga ipinapataw na buwis. At naniniwala ako na ito ay magiging isang malaking hakbang upang mapalago ang kalakalan sa pagitan ng ating mga bansa at makapagdala ng mas maraming mamumuhunan sa Colombia at talagang mapalago ang ekonomiya ng Colombia pati na rin ng Israel. Talagang kabaligtaran ito kumpara sa gobyerno ni Petro noong nakaraang taon. Kapag pinag-uusapan mo ang lahat ng mga bagong desisyong ginagawa mo, ano ang ilan sa mga pangunahing hamon para sa iyo sa pagpasok sa tungkuling ito at pagtulong na muling buuin ang mga relasyong ito mula sa halos wala? Masasabi ko na isa sa mga pangunahing hamon ay ang mga naratibo na umiiral pa rin dito sa ating bansa. Noong panahon ng nakaraang gobyerno, nitong mga nakaraang taon, at mula nang magsimula ang digmaan sa Gaza mula noong ikapito ng Oktubre, maraming masasamang kwento laban sa Israel ang ipinakalat. Pamunahing mula sa Pangulo at kumalat sa social media. At sa kasamaang palad, maraming tao dito ang kulang sa kaalaman para malaman ang pagkakaiba ng totoo, lies. Oo. At dahil sa AI at lahat ng epekto ng social media, talagang nararamdaman natin na may bahagi ng mga nanonood dito hindi talaga sumusuporta sa Israel. Ang kabaligtaran ng totoo. Makikita mo ang mga anti-Semitikong kwento na nag-ugat pa noong panahong medieval. Talagang mahirap makita yon. At sa tingin ko, ito ang magiging isa sa mga pangunahing hamon. Talagang marami kang trabaho na haharapin. Pero Embahadora Vivian Aisen, ipinapaabot namin ang aming pinakamabuting hangarin sa iyo sa bago mong napakahalagang tungkulin bilang embahadora. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Itmaho at the 24 News at sa pagbabahagi ng iyong mga karanasan sa unang mga araw mo sa iyong posisyon. Maraming salamat sa pag-ibita sa akin at sa pagbibigay ng pagkakataon na makapagsalita sa inyo. Salamat, paalam, magandang gabi.